Sina Ash, Misty, at Brock ay nakaupo sa tabi ng lawa kasama sina Pikachu, Psyduck, at Vulpix. Nagsimulang uminom si Psyduck ng tubig sa lawa at sinabi ni Misty na lalo lang lalala ang sakit ng ulo nito dahil sa malamig na tubig. Sinabi ni Brock na napakaganda ng balahibo ni Vulpix salamat kay Suzy. Nainis dito si Misty at tinanong si Brock kung gusto niyang ipalit si Psyduck para kay Vulpix, pero tumanggi ito. Tumuloy silang lahat sa gym habang isang Venonat ang nakamasid sa kanila mula sa kalapit na mga puno. Nagpatuloy sa paglalakad sina Ash at ang kanyang mga kaibigan at nakakita sila ng isang kakaibang mansyon kung saan nagtanong sila ng direksyon papunta sa gym. Itinuro sila sa isang lumang bahay. Binuksan nila ang pinto sa harap at pumasok sa isang walang laman na hallway. Sumandal si Misty sa isang pader at bigla siyang nahulog sa likod nito. Hinahanap ni Ash at Brock ang pader at nang mabuksan nila ito ay natagpuan nila si Misty. Nakita rin nila ang parehong Venonat na nag-e-espia sa kanila kanina. Tumakbo ito palayo at nagpa siya sina Ash na sundan ito, pero biglang nakuryente si Ash ng Voltorb na nakalagay sa ilalim ng sahig. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag, nauntog naman ang ulo ni Ash sa isang invisible wall. Nagpa siya silang bumalik na lang pero bumangga ulit si Ash sa isa pang pader. Naghanap si Ash ng ibang daan at nahulog siya sa gilid ng bahay, pero buti na lang ay nakakapit siya at nailigtas siya ni na Misty at Brock. Pumasok si Ash sa isang pinto at biglang sumigaw ng tulong. Agad namang pumasok sa pinto sina Misty at Brock at doon ay nakita nila si Ash na nakadikit sa pader. Isang babae ang bumaba mula sa kisame at nagpakilalang siya si Aya. Nabighani si Brock kay Aya at sinubukang makipagkilala dito pero busted agad. Sinabi ni Aya na hindi sila makakaalis hanggat hindi sila naglalaban ni Ash. Pumayag si Ash at matapos tulungan si Ash na makababa sa pader, inilabas ni Aya ang Venonat habang si Ash naman ay si Bulbasaur. Gumamit si Bulbasaur ng tackle pero iniwasan ito ni Venonat. Gumamit si Venonat ng Stun Spore pero dineflect ito ni Bulbasaur gamit ang Whirlwind at pagkatapos ay gumamit ng Vine Whip. Umiwas si Venonat at gumamit ng Psybeam na tumama kay Bulbasaur at nagdulot ng pagkalito rito ng ilang segundo. Gumamit ulit si Venonat ng Psybeam pero umiwas si Bulbasaur at gumamit ng Leech Seed. Pinabalik ni Aya ang Venonat. Masaya na sana si Ash hanggang sa may lumitaw na Voltorb at nag-self-destruct ito. Lumitaw si Koga at pinayuhan ng kanyang kapatid na si Aya na marami pa itong kailangang matutunan at ipinaliwanag din kina Ash na nasa Fuchsia City Gym sila at siya ang gym leader. Sinabi rin niya na kapatid niya si Aya na lalabanan niya si Ash at hindi sila makakaalis hanggat hindi sila naglalaban. Sa labas ng mansyon, ipinakita ang Team Rocket na nagpaplano kung paano papasukin ang mansyon para magnakaw ng maraming poison Pokemon hanggat maaari. Sa loob ng mansyon, tinanggap ni Ash ang hamon ni Koga at inilabas si Pidgeotto. Inilabas naman ni Koga ang sarili niyang Venonat. Dahil tinalo lang niya ang Venonat ni Aya, sigurado si Ash na mananalo siya. Binalaan siya ni Koga na ang kanyang Venonat ay mas bihasa kaysa kay Aya, at sa isang saglit, nag-evolve ang Venonat para maging Venomoth. Inutusan ni Koga si Venomoth na gumamit ng Stun Spore. Gaya ng ginawa niya dati, gumamit si Ash ng Whirlwind. Pero nakalusot ang Stun Spore, kaya naparalisa si Pidgeotto, at gumamit si Venomoth ng Sleep Powder para patulugin ito. Pinabalik ni Ash si Pidgeotto at inilabas si Charmander. Gumamit ulit si Venomoth ng Stun Spore, pero gumamit si Charmander ng Flamethrower para sunugin ang powder hanggang sa mawala ito. Biglang pumasok ang Team Rocket sa gym at ginawa ang kanilang motto habang suot ang mga damit na kabuki, pero napilitan silang hubarin ang mga ito dahil sa sobrang bigat. Pagkatapos ay tinawag nila ang kanilang mga Pokemon para umatake. Napilitang itigil ang laban at magtulungan na lang, inutusan ni Koga at Ash sina Venomoth at Charmander na atakihin ng Team Rocket habang inilabas naman ni Aya ang kanyang Venonat para tumulong. Nagbato si James ng isang malagkit na sapot sa kanila, kaya nadikit sila sa sahig. Susubukan sanang lumaban ni Pikachu, pero nilagyan din siya ni Jessie ng sapot, kaya nadikit din siya sa sahig. Sinubukan ni Misty na ilabas si Starmie, pero si Psyduck ang lumabas kaya nainis siya. Sinabihan ni Ash si Misty tungkol sa mga kakayahan ni Psyduck base sa kanyang Pokédex at inutusan ni Misty si Psyduck na gumamit ng Tail Whip, pero wala itong epekto. Pagkatapos ay ginamit ni Psyduck ang Scratch kay Arbok. Hindi ito gumana at nagsimulang kagatin ni Arbok ang ulo ni Psyduck, kaya lalong sumakit ang ulo nito. Gumamit si Koga ng ilang Voltorb para saglit na abalahin ng Team Rocket. Gayunpaman, ginamit ni Jessie ang sapot para hulihin ang mga Voltorb. Binalaan ni James si Meowth na mag-ingat sa Voltorb pero huli na ang lahat dahil nag-self-destruct na ito. Napansin ni Ash at ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa bagong kwarto, ang lahat ay nakatagilid. Sinubukan nilang alisin ang sapot pero walang nangyari, kahit ang electric attack ni Pikachu ay hindi gumana.
Lumitaw ang Team Rocket na may dalang bag ng mga Voltorb at napansin ding nakatagilid ang kwarto, sinamantala ito ni Meowth at nagpagulong ng isang Voltorb papunta sa mga bayani na agad namang sumabog. Nang mawala ang usok, tumakbo si Psyduck na parang baliw. Sinubukan ni Misty na pabalikin ito pero hindi niya magawa, kaya lalo siyang nainis. Nainis din si Meowth at sinipa si Psyduck paalis sa daan. Sinubukan itong kunin ni James pero sinabi ni Meowth na hindi nila ito kailangan. Naawa naman si Misty at kinomport ang Pokemon. Sa gulat ng lahat, nagsimulang gumamit si Psyduck ng mga Psychic-type moves sa Team Rocket gaya ng Disable, at tuluyan silang pinatalsik ni Psyduck gamit ang Confusion at inalis ang malagkit na sapot mula sa lahat ng mga Pokemon. Nag-alok sina Koga at Aya na makipagpalit para kay Psyduck pero sinabi ni Misty na hindi niya ipagpapalit si Psyduck sa kahit na ano. Nagpatuloy ang laban ni Ash at Koga sa labas. Pinili ni Ash si Charmander at pinili naman ni Koga si Golbat. Gumamit si Golbat ng Wing Attack at kinontra ito ni Charmander ng Ember. Sunod ay gumamit si Golbat ng Screech pero kinontra ulit ito ni Charmander gamit ang Flamethrower. Sa huli, tinalo ni Charmander si Golbat gamit ang Fire Spin. Ibinigay ni Koga kay Ash ang Soul Badge at pagkatapos nun ay umalis na si Ash at ang kanyang mga kaibigan para pumunta sa susunod na gym. Habang nagpapatuloy sina Ash, Misty, at Brock sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa lugar na akala nila ay ang Safari Zone. Yes! Pinigilan silang manghuli ng mga toros ng isang Growlithe at ng trainer nito, isang babaeng nagngangalang Lara Laramie na nagsabing hindi yun Safari Zone, kundi ang Laramie Ranch na pagmamay-ari ng Laramie Clan. Agad na nakilala ni Brock ang pangalan ng ranch nang banggitin ito ni Lara, na nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkamangha sa kagandahan nito. Ipinaliwanag niya na ang ranch ay nagpapanatili at nagpapalaki ng mga ligaw na Pokemon at ang mga Pokemon na pinapalaki rito ay sadyang napakalakas. Sinabi ni Lara na pinagbabawalan ng ranch ang mga poacher o trainer na manghuli ng kahit anong Pokemon dahil ito ay isang special reserve. Ipinasyal sila ni Lara sa paligid at namangha sina Ash sa lahat ng mga Pokemon na pinalalaki roon. Itinanong ni Misty kung mainit ba si Ponyta pero tiniyak ni Lara na hindi ito manununog ng sino mang pinagkakatiwalaan nito. Sinubukan ni Ash na hawakan si Ponyta pero napaso ang kanyang kamay sa umaapoy na buhok at buntot nito. Sobrang tindi ng pagkapaso kaya kinailangang palamigin ni Squirtle ang kamay ni Ash at sinabi ni Lara na matagal din bago siya pinayagan ni Ponyta na sumakay rito. Ipinaliwanag ni Lara na pinahahalagahan niya ang pagkilala ng mga tao sa hirap ng pagpapatakbo ng ranch. Para ipakita kung gaano kahusay ang kanilang mga Pokemon, sinabi ni Lara na mayroon silang karera bawat taon at plano niyang sumali kasama si Ponyta. Ang mananalo sa karera ay magiging honorary member ng Laramie Clan. Inimbitahan niya ang magkakaibigan na manatili para manood ng karera at sumali sa party ng gabing iyon, na malugod namang tinanggap ni na Ash. Pagkatapos nito, nakilala nila ang mortal na karibal ni Lara na si Dario, isang Dodrio trainer na sasali rin sa karera. Nang gabing iyon, nasiyahan ang grupo ni na Ash sa selebrasyon at nanalangin ang lahat ng tao doon para sa tagumpay ni Lara. Biglang dumating si Dario at sinabi na nagwawala ang mga toros. Agad na umalis si Lara at ang grupo ni na Ash. Pagdating doon ay inutusan ni Lara si Growlithe na pakalmahin ang mga toros. Biglang may lumabas na Pokemon sa halaman at ginulat nito si Ponyta kaya nahulog si Lara. Dahil sa pagkahulog, nabalian ng braso si Lara, habang pinakalma naman ni Ash si Ponyta. Sa di kalayuan, ibinunyag na ang Team Rocket pala ang may kagagawa ng mga nangyari, at ang nag-utos sa mga ito ay si Dario, na gagawin ang lahat para manalo. Samantala, hindi na makakasali sa karera si Lara pero iminungkahi nito na si Ash na lamang ang pumalit sa kanya at sumang-ayon din sina Misty at Brock. Ngunit napaso pa rin si Ash nang subukan niyang hawakan si Ponyta. Gayunpaman, dahil sa panghihikayat ni Lara, pumayag si Ponyta na pasakayin si Ash at nag-ensayo sila buong magdamag para sa karera. Sa mismong araw ng karera, maraming team ang sumali, sina Ash at Ponyta, Dario at Dodrio, Brock at Onix, Misty at Starmie, at pati sina Pikachu at Squirtle. Nang magsimula ang karera, agad na nanguna si Dario. Ilang saglit pa, nagsimula ng manggulo ang Team Rocket, gumamit sila ng slingshot para atakihin ang isang toros sa noo, na naging dahilan para kalabanin nito ang Nidorina ng isa pang kalahok. Pag-akyat sa isang burol, nahulog ang rider ng Electrode sa isang pit trap na ginawa ng Team Rocket at sumabog ito, dahilan para matanggal ang dalawa pang racers kasama si Ash dahil sa explosion. Gayunpaman, sa gulat ni Meowth, ginamit ni Pikachu ang Thunder Shock para gisingin sina Ash at Ponyta. Nakarating sila sa isang ilog kung saan lumubog ang Rhyhorn dahil sa sobrang bigat at tumigil naman si Onix para umiyak dahil sa takot sa tubig, pero tiniyak ni Brock na mahusay ang ginawa nito. Maya-maya, 4 na team na lang ang natira, Dario at Dodrio, Ash at Ponyta, Misty at Starmie, at ang tandem ni na Pikachu at Squirtle.
Buti na lang at hindi na kailangan ni na Squirtle at Starmie ng mga bato para tumawid dahil lumangoy sila habang nagsusurfing sina Pikachu at Misty. Nangunguna pa rin si Dario, pero may bahagi ng karera kung saan kailangang huminto ang mga kalahok para pakainin ang kanilang mga Pokemon. Dahil nag-away ang tatlong ulo ni Dodrio kung sino ang unang kakain, nahabol sila ng ibang mga kalahok. Sa kagustuhang matanggal ang ibang team, humingi muli si Dario ng tulong sa Team Rocket para gumamit ng smoke screen. Galit na galit si Ash nang makita sila at nagbiro naman si Meowth na guguluhin niya silang muli. Nang marinig ito, napagtanto ni na Ash at Misty na ang Team Rocket pala ang may kasalanan kung bakit nabalian ng braso si Lara. Inutusan ni Ash sina Pikachu at Squirtle na atakihin ang Team Rocket pero naparalisa sila ni Arbok habang nabulag naman si Starmie ni Weezing. Muling humarurot si Dario patungo sa finish line at habang tinutulungan siya ng Team Rocket, sinabihan ni Misty si Ash na habulin ito habang inaabala nila ang mga kontrabida. Inatake ng Team Rocket si Ponyta para pigilan pero nagliyab ang sludge attack ni Weezing dahil sa apoy ni Ponyta kaya tumalsik na naman ang Team Rocket. Humarurot sina Ash at Ponyta patungo sa finish line. Nang maabutan nila si Dario, inutusan nito ang isa sa mga ulo ni Dodrio na tuktukin si Ponyta. Dahil sa atake, biglang nag-evolve si Ponyta sa isang Rapidash. Mabilis na nalampasan ni na Ash at Rapidash ang finish line at nanalo sila sa karera ng may napakaliit na agwat lamang. Hindi matanggap ni Dario ang kanyang pagkatalo kaya inutusan niya ang Dodrio na atakihin si Rapidash pero tinadyakan lang sila nito gamit ang stomp. Nang matapos ang festival, nagpaalam na sina Ash at ang kanyang mga kaibigan kay Lara habang binigyan naman ni Rapidash si Ash ng isang mapagmahal na dila sa pisngi. Tumuloy na sila patungo sa Safari Zone gamit ang mga direksyong ibinigay ni Lara. Samantala, pinapagalitan ni Dario ang Team Rocket na nakatali sa puno dahil sa hindi paggawa ng trabahong binayaran niya. Bilang parusa, ginamit ni Dario ang Dodrio para tuktukin ang Team Rocket. Sa wakas ay nasa Safari Zone na sina Ash at ang kanyang mga kaibigan at namangha sila sa dami ng Pokemon na nakikita nila. Sinubukan ni Ash na humuli ng isang Chansey pero lumabas na si Officer Jenny pala ito. Sinabihan niya ang magkakaibigan na arestado sila dahil sa bawal na pangangaso na ikinagulat nila. Matapos makipag-usap kay Officer Jenny, pinayagan na silang umalis nito dahil hindi nila alam ang batas. Ipinaliwanag ni Jenny na maraming poachers ang pumupunta rito kamakailan para magnakaw ng Pokemon at ang lugar na ito ay isang preserve. Ilang sandali pa, may lumabas na alert na nagpapakitang may iba pang poachers kaya umalis siya para pigilan sila at tinanggap niya ang alok ni na Ash na tumulong para makabawi sa nangyari kanina. Nagtatangka ang Team Rocket na hulihin ang mga Kangaskhan habang sina Ash at ang kanyang mga kaibigan ay namangha sa mga Pokemon na ito. Nakita nilang sinusubukan ng Team Rocket na magnakaw at habang sinusubukan nilang pigilan ang mga ito, sinabi ni Jenny na kapag nagalit ang mga Kangaskhan ay hindi na sila titigil sa pagsugod. Ilang segundo lang, isang batang lalaki na may boomerang ang nagligtas sa mga Pokemon at pinatalsik ang Team Rocket na ikinamangha ni na Ash. Maya-maya pa ay may lumapag na helicopter at lumabas ang isang mag-asawa. Ipinaliwanag nila na hinahanap nila ang kanilang anak na si Tommy na nawala nila 5 taon na ang nakararaan noong ito ay 3 taong gulang pa lamang nang aksidenteng mahulog ng ama ang kanilang anak mula sa helicopter. At sa kabila ng ligtas na pagbagsak, hindi na nila ito nahanap noon at ginugol na nila ang lahat ng oras sa paghahanap sa kanilang anak. Nangako si Ash at ang mga bayani na tutulong sa paghahanap sa bata. Habang hinahanap ng grupo ang bata, nakakita sila ng isang sugatang anak ng Kangaskhan at naramdaman ni Brock na kailangan niya itong tulungan. Huminto siya at nagsimulang maglagay ng gamot sa sugat na naging sanhi ng pag-iyak nito. Ang pag-iyak na yun ang nagdala kay Tomo sa kanila at nauwi ito sa pagtatangka niyang saktan si Brock gamit ang boomerang. Dumating ang mga magulang at sinubukan itong kausapin ng bata at tulungan itong maalala sila. Pero matapos ang maraming pagsubok, naalala ng bata ang kanyang ina, bagaman nagdulot lamang ito ng kalituhan sa kanya. Gayunpaman, nang dumating si Officer Jenny para sabihin na may nanghuhuli muli ng mga Kangaskhan, tumakbo ang bata para tulungan ang mga ito. Nagsimulang mawala ng pag-asa ang kanyang ina na muli siyang magiging anak nito, pero pinakalma ito ng kanyang asawa at sinabing sundan na lang ang kanilang anak. Natagpuan ng grupo ang Team Rocket sa loob ng isang higanting Kangaskhan mech na umaakit sa mga Kangaskhan at pinapatulog ang mga ito. Sinubukan silang iligtas ni Tomo, pero hindi gaanong nakapinsala ang kanyang boomerang. Muntik na siyang hindi makaiwas sa atake ng Team Rocket na Rocket Punch. Dumating si Ash kasama ang iba, at inutusan ni Ash si Bulbasaur na hawakan ang robot ng Team Rocket gamit ang Vine Whip, bago inutusan si Squirtle na atakihin ang robot ng Skull Bash pero hindi umubra. Muling inatake ni Tomo ang robot at nagawa niyang tanggalin ang takip ng fuel tank nito. Dahil doon ay nagliyab ang robot nang matamaan ito ng Thundershock at Flamethrower ni na Pikachu at Charmander.
Ganun pa man, nagpatuloy pa rin sa pag-atake ang robot at napigilan lamang ng ibang ganang mga magulang ni Tommy ang kanilang helicopter dito. Natakot ang lahat na patay na sila, kabilang si Tommy na napaiyak ng husto dahil dito. Gayunpaman, lumabas ang kanyang mga magulang mula sa apoy at niyakap ang kanilang anak. Pagkatapos ay nagpa siya silang manatili kasama ang mga Kangaskhan para makasama ang kanilang anak. Kinabukasan, nang magpasya sina Ash at ang kanyang mga kaibigan na ipagpatuloy na ang kanilang paglalakbay, inabangan sila sa daan ni Tomo at ng pamilya nito para magpaalam.